Mga classmate ko alam nila yung history ko kung gaano ako kabobo. Good morning guys. Meron lang pala akong i-share sa inyo na ang nakakamangha ikumpara dyan sa ating bansa. Yung tingnan nyo yung gasolinahan dito is meron silang paradahan dyan sa mga truck. Kahit tumagal ka man dyan sa paradahan na yan, walang mag-ano sa'yo, walang magsisita sa'yo kasi ano siya, hintuan talaga siya ng mga truck. Kaya dito mo makikita na kung nandito ka sa Canada is ma-feel mo talaga na walang diskriminasyon sa truck, walang maghuhuli sa'yo sa mga kanto-kanto. Makikita mo na malinis, wala talagang kagaya dyan sa atin na ang daming enforcers. Minsan pa nga nakatago yung after ng stoplight, di ba, sa Manila, kasi galing din naman ako ng PR. Alam ko yung mga nangyayari dyan sa kalsada, yung bigla na lang bubulagain ka tapos parahin ka kasi madalas sasabihin nila beat in the red light ka, pero ang totoo hindi naman talaga. Kasi nangyari sa akin dyan, nasa guhit na ako ng yellow, yung tawag nila nyan, sa box ka na ng yellow sa kanto, tapos aabutin ka ng yellow light. Siyempre itutuloy mo na yon para hindi ka mabitin dyan sa gitna ng stoplight. Tapos bigla ka nang nagparahin kasi nagbitin na red light ka daw. Dito walang ganun. Ma-feel mo talaga as kagaya ko na driver, ma-feel mo ang kalayaan dito sa bansa na to, sa Canada. Saka yung mga rules kasi dito sa kalsada sinusunod talaga. Mahirap din naman pag hindi mo sinunod kasi delikado yung mangyayari sa'yo sa kalsada. At sa kalsada rin mga friendly, mga salubong mo na tao, babatiin ka kahit hindi mo naman kilala. Say hi, good morning, may ganun, hi, good afternoon, how are you, may ganun ba. Bagay napaka-friendly at saka malaya yung utak mo dito. Hindi kagaya sa Manila na pagdating sa trucking, parang kailangan maghanda-handa ka na kakayanin mo yung stress. Dito feel mo talaga yung pagiging malaya. At siyempre napakalayo ng kitaan sa Pilipinas ikumpara dito. Kasi sa isang araw dito, kahit sideline lang, kagaya ko, sideline pa lang, sa loob ng isang araw kaya mong kitain ng isang araw ng 6,000 to 7,000 dyan sa atin, sa Philippine money. Kaya ibang iba talaga. Pero siyempre pagdating naman sa pamumuhay dito, okay din naman. Ang sistema kasi ng bilihin dito is mababa yung bilihin ikumpara doon sa sahod, sa minimum nila. Kaya ang isang araw mo na tatrabahuin dito is marami nang mabili mo. Kaya mo nang abutin ng isang buong linggo or 2 linggo pa, mahigit, depende sa pagtitipid mo. Pero kung magastos ka talaga, kaya rin naman sa sistema ng nila dito, pamamalakad. Tsaka pagdating sa trabaho kasi, yung mga pag-atasan dito na trabaho na sa gobyerno, talagang sila sa trabaho nila. Kung ano yung trabaho nila, ginagawa nila, hindi yung mag-iisip pala sila ng kagaya ng sa kalsada, sisita para magkaroon sila ng kunyari kutong, magkaroon ng tira. Dito wala, tapat sila sa trabaho nila, wala silang ganong sistema. Masarap sa pakiramdam na siyempre isa to sa pinakamahirap na bansa na pasukin, pero ngayon nandito na ako. Kaya maraming salamat din talaga kay Lord na nakarating ako dito. Although hindi naman ako katalinuhan, sa mga classmate ko alam nila yung history ko kung gaano ako kabobo. Elementary to high school, talagang yan, laging may palakol talaga halos yung mga score ko. Hindi rin talaga basihan kung ano yung
performance mo sa school, no? Nasa diskarte mo pa rin. Nasa diskarte mo pa rin kung kung ano yung mga gusto mong marating sa buhay. Nasa pagpursige mo. At siyempre handa kang mag-sacrifice para makuha mo yung mga gusto mo sa buhay. At yan lang guys. Maraming salamat sa mga nanonood.